Hi, nandito ako ngayon para explain yung opinion ko tungkol sa family planning or sa RH bill na din. Um, Una sa lahat, parang hindi ko maintindihan kung bakit walang separation of s- church and state sa Philippines kasi una sa lahat dapat hindi talaga nakikialamang religion sa parang mga political affairs eh. So una sa lahat, in regards to the RH bill, parang ano ba alam nila sa having a family, in the first place, hindi naman sila gumawa ng family nila. Parang, meron silang mommy, meron silang daddy, pero ang problema, wala naman silang asawa. Tapos nun, supposedly, dapat wala silang anak, di ba? So, kung wala kang alam tungkol sa isang bagay, bakit ka nakikialam, di ba? So, another thing, tapos, ang sinasabi nila, pag nag-condom ka daw, para ka daw nag-abortion. So, technically, kung ganun nga, for example, di ba pag nag-masturbate ka para ding gumagamit ka rin ng condom kasi hindi nasispill yung seeds or yung semen, di ba? Hindi nasispill. So, technically, kung hindi napupunta sa vagina ng babae yun, parang supposedly nag-abort ka rin. Parang ganun ba? Pag nag-withdrawal ka ba, parang abortion din ba yun? Parang ganun. Kasi kung natural lang sinasabi, di ba? Parang, ano yun? Parang withdrawal. Di ba? Kasi ano, kung mag-masturbate ka, 'di ba? Parang ano 'yun eh, parang gumamit ka lang din ng condom eh. It's the same thing. Lalabas dun sa plastic, lalabas sa tissue, same thing, 'di ba? Un- Unless so technically kapag kumare na buntis mo yung babae kasi yun nga kasi sin yun or something kasi immoral or something like that. Ang mangyayari nun, bigla mong ma-realize yung dreams mo, parang sasabihin mo sa sarili mo, ay shit, hindi na ako magiging doktor, pangarap ko pa rin yun nung bata ako, gusto kong maging ganito, gusto kong maging ganyan. Hindi mo na magagawa eh, kasi una sa lahat, kailangan mo mag-provide sa bagong mong pamilya. Pangalawa, yung anak mo, priority mo. Maraming mga hahadlang sa hopes and dreams mo. Tapos hindi mo na mababalik yun. Ayoko naman to go far saying it's a mistake, but technically, it is a very big mistake. Anl- kaya lang, pag pinlan mo naman, kung kailan mangyayari, etc., at least magiging stable ka na to have a better family in the future. Kasi naman parang sugod ka lang ng sugod, tapos nun, bahala na. Alam mo yun, parang edi wala ding kwenta, parang saan ka pupulutin, 'di ba? Sa labas. Lahat kayo nasa labas. Pamilya mo nasa labas, anak mo nasa labas, naglalakad-lakad kayo doon, kumukuha ng mga lata. 'Di ba? Parang ganun mangyayari nun eh. So, kung yung church walang alam tungkol sa bagay na to kasi hindi naman sila bumuo ng family in the first place. Dapat hindi sila bubuo ng family in the first place. Kasi vow of celibacy, etc., etc. Anong alam nila dito? Bakit sila nakikialam, 'di ba? Parang sobrang tsaka common sense naman eh. Maging stable ka muna tapos gumawa ka ng pamilya. Pero hindi mo din naman kasi maiiwasan minsan na parang na you look for sex kasi minsan pag when you love someone or minsan lust lang talaga, although it's a sin, it's a reality talaga na it should be looked as a part of reality kasi hindi naman mababago talaga yun eh. Kahit gaano ka conservative isang bansa, nangyayari doon. Although hindi Christians yung mga nasa Middle East, nangyayari nga, 'di ba? Sodomy pa nga minsan eh. Kaya it's a reality talaga, and I think the church should be more open-minded in terms of providing a better future, not only morally but also the but their individual futures kasi hindi naman nila alam talaga kung paano kung anong relationship ng husband and wife. Tapos isa pa yung speaking of wife,
Parang hindi naman pwedeng every year na lang may bagong anak, 'di ba? Kawawa naman yung babae nun kung palagi na lang dinadala sa hospital para manganak. Masakit ata 'yon, 'di ba? Tas pangalawa, parang syempre it will lead to more it will give you more marital problems also kapag ganun. Syempre, sasakit ulo mo, ang dami mong anak. O wala ka pang pera kasi nga nagkaanak kayo ng maaga, etc. etc. Puro problema lang idudulot eh. Hindi ko maintindihan kung bakit itong simple logic at common sense hindi maisip ng simbahan. Although hindi ko naman dinalahat, sana meron namang parts ng church sa Philippines na nakakaintindi dito. Pero syempre, wala sing lakas ng loob magpakita tungkol sa isyung to. Syempre kasi baka ma-excommunicate sila eh. Alam ko, pwede kang ma-excommunicate sa bagay nito pag part ka ng church eh. Yung para pag kunwari, priest ka, tapos kunwari nag pro RH ka, alam ko may excommunicate ka eh. Alam ko ganun talaga eh. Kaya, don't expect anyone from the church to stand by this. Kasi parang it's sort of like their duty eh. Kaya I also understand them in a way. Pero they also need to understand that most people in the Philippines are not educated enough to understand what this bill is and to understand what it will do for their future. Thank you.